sugat. Hindi, sir. Dako kita ko pasalamat sa Ginoo sa iyang kayo ako at nagugit. Di-allow sa Ginoo na magsakit po for a month. Na yung mga dealing sulod sa akong life. Ang gusto ko nga po open sa inyo. Gamit niya sakit para ma-remind ko sa akong mga kakulangin. Ngayon yung may tutugan si David, yung isang salamat ko Lord, kaya mo ko gi-athlete. Aron nga balik ko sa pagkamalan ng mga tulong. So, salamat ko sa Ginoo. I take that one way of kanang discipline. Salamat po sa Ginoo kay sakot sa pamagi itong masakit na makita din ang growth po sa mga kaigsunan. Labi nga sa inyong pagpakita sa inyong gugma sa mga alagad sa Diyos na nagabarog dito, dili may tapos. Pero inyong hindi pabati ang inyong pagpangga, pinagi sa pag-support sa kuha, financially, even sa Grace Baptist Church sa ilang support po na ma-meet ang among needs. For sa first 2 weeks, grabe ako sakit. Another 2 weeks na quarantine ko. So, napriso ko. So, napriso ko sa balay niya. Nakalaya ko ato pang Martes. So, salamat sa Ginoo na kuan. Karon nakabalik na ko na maka-church na inyo. Padayon ka sa itong pagtuon, prayer, nanata sa lesson 4. Prayer for the purpose of godliness. Niya ato nang natakol ang first nga point kung inyong mahinumduman nga God expects us to pray. Kung tanawin ninyo ang scripture, doon kayo mga imperatives regarding prayer. Even sa series ni Pastor Ben, pray, be anxious for nothing but pray. So magampo, dagan kay mga passages sa scripture sa ng Dios nagasugo gid sa iyang makatawan nga magampo. Thus expected gid sa tuwa nga mag-pray. Tungod kay ang atong Dios may nagsugo sa tuwa nga mag-ampo ta. Prayer is expected. Now, ani ta sa second point, ani nga lesson nga ang mga pag-ampo makatunan. Prayer is learned or learned. Kung inyong tanaw ng mga text sa scripture, Matthew chapter 6 verse 5 to 9, ato nang nabasa, si Christ preming ngayon, when you pray, when you pray, when you pray. Then sa next na passage, pray in this way. Pag-ampo sa ingon aning paagi. So si Lord Jesus Christ nagatudlo may tungod sa pag-ampo. Thus, abot pasabot nga ang mga pag-ampo makatunan. Secondly, makita po nato sa Luke chapter 11 verse 1, ang mga disciples mismo nag-ask kang Christ, ingon sila, Lord, Ginoo, tudloin mi unsaon pag-ampo. Lord, teach us to pray. So, prayer is learned. Pero there's a sense in which prayer needs to be taught to a child of God no more than a baby needs to be taught to cry. So, ang pasabot sa author na siya na kung ikaw anak ka sa Dios, makamaugyog ka nga muampo. Sama sa usa ka bata nga dili na nimo batang infant, nga dili na nimo tudluan nga mumilak. Kay expected gid sa iya nga mumilak, especially ang iya yung need sa iyang need sa iyang mama is muhilak siya kay gapangay sa pagkaon, gapangay siya og gatas. But crying for basic needs, kung magtuaw lang ka para lang sa mga basic na needs is
minimal communication. Grabe na kayo na siya ka-minimal na pag-communicate nga to sa Dios. So nagahilak lang ka o nagatuaw ka sa Ginoo sa mga basic needs lang, that is just minimal communication. Ikinahanglan nga mag-grow ta sa ato infancy. Most of us here, kung mag-pray ka sa Ginoo, ang atong yung prayer is kung sa ito mga needs. But we need to grow beyond anak na level sa pagampo. The Bible says we must pray for the glory of God. We must pray according to His will. We must pray in faith in the name of Jesus with persistence sa ka pagampo nga makanunayon and more. A child of God gradually learns to pray like this in the same way that a growing child learns to talk. Ang usa ka bata gradually mag-grow siya sa iyang communication. Nga na po sa tuwang mga kanakan sa Diyos sa ato ang mga pagampo mag-grow po kita. Nang unsa may mga pamaagi na kundiin kita makakat-on sa ato or mag-grow sa ato pagkat-on sa mga pagampo. Muagri ba tatanang diri nga kita tanang struggle na ni Maria? Prayer. Amazingly, sa US, nga si kaning itong matira, si Donald Whitney, itanaw na po niyang mga conferences. Kung inyo lang itanaw sa search niyo sa YouTube. Nagtundo sa may tuod sa pag-ampo. Kasagara yun din na ang struggle. Struggle din ang mga Christians sa ilang prayer life. Dagan kayo siya o ka ng mga conferences mo, hindi ako na topic about prayer. Agree with ang audience na diya din nga area na struggle ka. Kung sila ga nag-struggle, much more kita direct. Gagawin ba ta kita struggle na ning area? So, kailangan nga mag-grow ta sa tuwa prayer life. Now, unsa may mga pamaagi nga mag-grow ta sa tuwang o maka-learn ta sa tuwang mga pag-ampo. Number one din, pinaka-importante is by praying. Dili ka maka-learn kung dili ta mo pray. Pray gid ta. Ingon diri, if you have learned a foreign language, you know that you learn it best when you actually have to speak it. The same is true with the foreign language of prayer. The best way to learn how to pray is to pray. Pareha na siya sa pagtuon ng foreign language. From grade 1 to grade 1 kutob sa college, gitudlo sa tuwa ang foreign language, ang general language sa kalibutan, ang English. Gitudlo sa to mga theories, mga principle, pero dili na siya dili nimo ma-practice ang imong kanang language that unless kung imong isulti. Sa ako nga case, like for instance sa kanang English nga language, yamot na lang college, naibawa na na ako mga theories, mabilisan ko og communicate. The only time nga naka-learn ako sa pag-storya gyud sa pag-communicate sa English language when nahilan ako si Pastor Marik. Wala mo bigay choice. Alam mo pag Bisaya ka, di mo siya kasabot sa imong kuan. So kailangan ma-force gid ka nga mag-storya. And tungod nga even si Daday di makasaksin siya anak ng real sa una dili ko maka-communicate even sa kuan sa una sa Sulagrasya nagandang mga foreigner nga mobisita palayo gyud kay palayo kay Isaldaris kanang dili ta maka-kuan pero kang Pastor Mari wa mi kay choice ibang klase kailangan di ka mo istorya mo communicate nga nang pagi nagkakaton ko sa istorya sa English. Bisan todo kasi kubalintong pa mga grammar, at least magkatuanan. Kapag maka-communicate. So nga na gapon sa mga pagkampo. Dili ta makakaton sa mga pagkampo. Kung dili ta mo ampo. So we need to pray. Now,
Secondly, by meditating on scripture. Grabe kayo ka big ang focus ani sa author kaning meditating on scripture. Sa iyang mga conferences na siya topic nga kaning muni siya nga mga focus nga you pray the Bible. Praying the Bible. Are you familiar ana? Ngay mong iampo ang Biblia. So muni yang focus niya sa iyang topic mo gini ang kuan niya. Yung grabe ka highlight yun sa iyang may tungod sa mga pag-ampo. Meditation is the missing link between intake and prayer. Ang pagpamalandong sa pulong sa Dios mo ay missing link sa atong pag-intake sa Biblia pinagi sa pagbasa, pagtuon o sa mga pag-ampo mo na missing link. The two are often disjointed when they should be united. May tendency sa to, even sa tuwang personal na devotion, natong i-disjoint without i-disjoint na to ang Bible reading, atong Bible study, personal Bible study o sa mga pag-ampo. Magpunta ka ron, magbasa ta sa pulong sa Ginoo, so humana ko basa. Ako na dahil istira, then ampo na dahil ko. So tinan ako dito sa Ginoo kung sa akong mga request. Dili na to mabantayan nga atong gi-separate ang Bible o ang mga pag-ampo. Ano-notice mo na ninyo? Diba? Kani lahi ang pagbasa, lahi po ang ampo. Pero ang focus sa dapat united siya. Usa gid ang pagbasa, usa pod ang pag-ampo through sa meditation. Now, yun diri, the two are often disjointed when they should be united. Dunay duha ka scriptures nga iyang support aning nga point. Sa Psalm chapter 5 verse 1. Psalm chapter 5 verse 1. Ang basahon, give ear to my words, O Lord. Consider my sighing. Na kanang word nga sighing diya. Ang kaning Psalm 5:1, this is a prayer nga ingon sa psalmist, pamatiya ang akong mga pulong, O Lord. Consider my sighing. Kanang word nga sighing diya, ang line na translation na is meditation. Consider my meditation. I-consider Ginoo kung unsa akong ginapamalandungan. Ang question, unsa may ginapamalandungan sa psalmist? Ang point sa author is, ang ginapamalandungan, ang pulong sa Dios. Ngayon, dirinig ta sa Psalm 19 verse 14. Psalm 19 verse 14. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Now take note kung unsay context sa iyang prayer. Unsa may ginameditate sa psalmist, unsa may gipamalandungan sa psalmist while uttering this prayer to God. Unsay context is talking about what? The Word of God. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure. The precepts of the Lord, the fear of the Lord, the judgment of the Lord, they are more desirable than gold, yes, much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Then verse 12, 13, 14, nag-ampo siya sa Ginoo. Diba? Who can discern his errors? Acquit me of hidden faults. 13, also keep back your servants from presumptuous sins. Let them not rule over me. Then I will be blameless, and I shall be acquitted of great transgression. 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord,
my rock and my redeemer. Kung sa iyang ginameditate, he is meditating the what? The word of God. Yung siya nga, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable. Ginoo, akong ang point is, akong pamalandungan ang imong mga pulong. Tuguti Ginoo nga akong pagpamalandong acceptable sa imo mga mata. Notice that both verses are prayers and both refer to the other words spoken in prayer. Yet in each case, meditation was a catalyst that catapulted David from the truth of God into talking to God. So ngayon ang unsay pasabot niya, nga ang meditation mo'y pamaagi sa Dios, nga na mo'y nag-encourage ka David, gikan sa kamaturan sa Dios nga siya musulti or makigtinabi or makig-istorya sa Dios. Muni ang meditation, muni ang gigamit nga mean sa Dios nga si David mo ampo ngadto sa Dios. The process works like this. After na imong i-input ang passage of scripture, you meditate. Then meditation allows us to take what God has said to us and think deeply on it, digest it, and then speak to God about it in meaningful prayer. As a result, we pray about what we've encountered in the Bible, now personalized through meditation. And not only do we have something substantial to say in prayer and the confidence that we are praying God's thoughts to Him, but we can transition smoothly into prayer with a passion for what we're praying about. Unsay point? Unsa man na siya pag-apply. Like for instance, kung mo-abri ka o text, example, ang iyang yung ginagamit ng mga passages is the book of Psalm. Bubasa ka og Psalm 1. Usay kay atong reading is kanang plain lang nga reading without meditation. Basa lang kay makabasa ka og kanang isa o duwa o tulo ka chapter sa Psalm. Pero iya gina-encourage nga diya sa mga pag-include nato ang kanang meditation gamoy mag-lead sa tuwa nga moampo sa Dios. Like for instance, usay anak ko ganin siya sa kanang conference na siya usay mo anak ka gamay ra kay ka og moampo. Kung ganun lang, plain lang na prayer, di ba? Pinakataas, may pinakataas ng mga minuto, mga makuha na ito, mga pag-ampok. Usay, 5 minutes ra. Ang nalanggani, umabot o 10 or umabot o 1 hour, okay na gito tayo. Pero, grabe na gito ka, short yan ang encourage nga, kung mag-ampok ta, kanang ubanan na to sa pagpamalandong sa tulong sa Ginoo. Like for instance, kanilang yung example dito ng Psalm 23. Anito sa Psalm 23. Siya nga, tingnan sa Psalmist, the Lord is my shepherd, I shall not want. First verse pa lang daan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ngayon, imong i-meditate ang text. Ang atong Ginoo mo ay atuang magbalantay. Kunya, wala din makulang sa kuha. I shall not want. Kaya imo ni meditate, imo na yung dalon sa pag-ampok. Para din ka Ginoo, salamat Lord na ikaw ang akong magbalantay. Wala din makulang sa kuha. Lord, imo gyud i-supply ang akong mga needs. Tungod ikaw man ang akong magbalantay. Lord, nakita ako akong mga Panginoon. Lord, because you are my shepherd, Lord, please meet my needs, my spiritual needs, my physical needs. Paano nyo ang point? I-pray mo ang text. Ngayon, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. So, imo na po nabasahan, imo pamlandungan. Lord, salamat kay ikaw gayon ang Diyos. Tungod kay ikaw man na ako magbalantay, ikaw din nagagiya ka na ako sa green pasture.
Nya, ana siya panalitan na nag-question. Kung dobi ko ang next nga text wala ko kasabutan unsa man ako napakuan. Ismog sa sunod nga text nga imong masabtan. So, ismog man dito. Ingana ka kuan ang Dios na istorya sa imo through sa text, ikaw po the istorya sa Dios based na po sa unsa gi-communicate sa Dios sa imo. Kuan ninyo. Another application po na like for instance sa preaching. Every time mag-preach. Usay kay gani ka ng murag critic ta kung mag-preach. Paano anak na usay itong pan nga naisay nga murag nagbantay rata sa gawali ba? Kung unsay di ba? But no. I pray nga unta atong ma-learn bitaw nga every time there's a preacher makalearn ta mag-pray through sa iya preaching. Doon lagi mga pulong nga makonvict ka. Regardless kung unsay presentation sa kwan, naadi mga points diya nga. Si Pastor Ben, magbali siya. Mana ko kang daday nga lang, nakistorya ang Ginoo lang. Pag may ngunay kung nakistorya ang Ginoo, wala kabalo si Pastor Ben kung unsay akong kwan, unsay akong spiritual condition, unsay akong mga sala nga unconfessed. Ako lang ging palabay pero gamiton si Pastor Bentro sa preaching sa word nga ma-convict ko. Gamunin tang sala ko may Ginoo wala ging matago sa mo bisag gani ang tao nga nagwali wa galing sa kabalo sa unsay akong spiritual condition. So gi-pray nimo ang giwali sa mo. I know kabalo maka-relate mo sa kuha. Nagdunay mga points sa preaching nga ikaw makonvict ka. Kung siya makanak, hindi sa man ko kapalo ni Pastor Ben sa mga problema sa mga kasing-kasing. It's because of the word of God speaking to you through the preacher. At that time, salamat kung ginawin, kung kong i-confront ko sa ulong, wala rin kong nagdaday lang, istorya, ginawin lang. Nakonvict ko sa preaching sa ginawin. Modern time yung makampo. And even if you notice, even sa parang na mga time nga ako yung kanang i-request pa sa Zoom ko pila sa closing prayer. Every time sa prayer, i-connect na ko sa yung sa giwali. Kaya mo tayo nga si Lord na pigkuhan sa tuwa, Lord, I pray nga katong giwali, ma-apply na mo sa mga sinabuhi. Sana sa mga pamaagi nga we pray the word. Importante kayo ang meditation. Wala may question? William Bates, isa ka Puritan. Ano siya? What is the reason that our desires like an arrow shot by a weak bow do not reach the mark? Kung sa tuwa pa nakanatumi na tumanungan nung magampong ka, mura magdiya ka matutok sa alkuba. Mura magdili mo lahos. Yung ano yung idea. But only this, we do not meditate before prayer. Dili talaga pamalandong sa pulong sa Diyos before kita mag-answer. The great reason why our prayers are ineffectual is because we do not meditate before them. Grabe na kalindot na bisan sa atong pagbasa. Pamalandong imong ibasa dayon imo nang iampo ngadto sa Dios. Dan kayo Lord, I praise you, I glorify you because you are my shepherd. Diba? Pray the word. Thirdly, by praying with others. Mag-learn ka sa mga pag-ampo pinagi sa pag-ampo ubad sa tuwang mga kaigsunan sa pagtuo. And salamat sa Diyos nga gina-practice nato karon sa Cagayan Grace Baptist Church. Naguna gid time na mag-pray. Praying with one another, muli magkuha sa tuwa,
magtabang sa to, mag-motivate sa to, mag-grow ta sa atong prayer life. The disciples learned to pray not only by hearing Jesus teach about prayer, but also by being with Him when He prayed. Wala na kay nagtudlo si Christ, kundi nag-set of example si Christ nga ma-learn sa mga disciples. Subo lang yun nakatulog. Nagagit sa man nga nagtanaw sila sa Ginoo nga nagampo pero makayat, mag-splack man yun. Sa among mentor sa Pastor Nilo, nga na, yan ang gibuhat sa seminary. Lagit, alas 4. Prayer na. Tuwagin niya. Dago na ito ni. Kaya na, madunggan niya. Gagok naman. Estudyante. Hindi ka kaya. Hindi ka kaya sa kuhan. Kailagin ng gawig sa area of prayer. Pero, ang point is, by praying with one another, maka-learn ka sa prayer. Like sa mga pastors na nag-pray, sa mga igsoon sa pagtuo na nag-pray, maka-learn ka sila prayer. Not learning about the phrases. Kasi ato rang tunan ng yun sa mga pag-family. Kundi ang mga principles. Like for instance, kang Christ sa iyang pagtudlo, naman dia ang adoration, ang supplication. So, ang mga principles mong tunan dito through sa mga pag-apo sa mga atensyonan. Another way na makalearn ka sa kanang mga pag-apo, praying with others. So, sa'yo, mutanaw tag sermon online, di ba? Mo-download gali ka, mutanaw ka sa yung pinaka-download online. One day, little washer. Sa'yo, kaya ito rin tanawin kay ang ito ng sermon. O, maman na gali siya, kuhan, maman na gali siya guwalay pak. Then sa kuhan. Dili na nimo pamatiyon ang iyang kuhan, ang iyang prayer. Even sa ilang mga prayer, nakahima. Pamatiyo na to ang ilang buwan, ang ilang prayer, ang content sa ilang prayer, sa ilang heart. Sa diyang sila mag-ampo nga sa Diyos. Every time na mamati ka o ka ng sermon. Sa kaya, skip na taglain niya yung mag-uwali. Basta mahuman na niya yung sermon niya, itong prayer, itong ikuan. Pamatiyo na to ang ilang mga pag-ampo. In a similar way, we can learn to pray by praying with other people who can model through prayer for us. But we pray with them to learn principles of prayer, not phrases of prayer. Doon na tayo makailan ng mga principles sa ilang mga pag-ampo. Lastly, by reading about prayer. Kabalo mo itong mga bukis, kasagara sa atuwa dali bukis. So, doon na ba tayo mga libro nga binabasa ang iyang theme, prayer? Ang galing, nagkabasa mo ba? Wow. Israel. Salamat sa Ginoo, nagulay pipila dali nagkabasa. Kay makahatag na siya ang tabang sa tuwang prayer life ng ilang mga libro. Doon na idagan ng mga books na pwede na to basahon niya. Example na nagatong call to prayer. It is a free one, di ba? Free manak ng public domain na material ni Israel. So pwede na to na ma-download. Advertise na tayo. Sa modernism, dagang kay free diya ang mga kuhan na ay mga free ng mga e-books diya ang tunod sa mga pag-ampo. Reading about prayer instead of praying simply will not do. Kuhan na niya disclaimer kasi kanang diri ratag suko ba sa basa ra ko para makakatulog sa magpakabuno dili. Ampo gid ka. Kanilang murag ka bitang tabang sa tuwa, mag-assist sa tuwang prayer life. But reading about prayer, in addition to prayer, can be a valuable way to learn. Reading the books of wise men and women of prayer gives us the privilege of walking with them and learning the insights God gave them on how to pray. Example sa mga books na pwede nato basahon, and this is when I pray sa monergism, ma-download nato. A Call to Prayer by J.C. Ryle. Are you familiar with Andrew Murray?
Andrew Murray, kasagaran, big fish siya sa prayer. Ian Bounds. Ian Bounds, grabe ka po na siya kabig sa prayer. Kang Andrew Murray, example lang ni teach us to pray. Kang Ian Bounds, pastor and prayer. Dagan pa ang mga books regarding prayer. Ay, atong encourage itong mga kagalingon na kita magabasa ano yung mga materials na makatabang sa tuwa na mag-grow ta sa ato mga pag-ampo. Ano ang author? Let me add a word of encouragement. No matter how difficult prayer is for you, if you will persevere in learning how to pray, you will always have the hope of an even stronger and more fruitful prayer life ahead of you. Check point niya, disiplina lang yun. Endure lang yun. Persevere lang yun. Sa yung mga panahon nga, hindi ka, dili-dili Sa kay mapadictate ka sa to emotion ba? Na kung, hindi pati, hindi ko nga mag-ampo. Kung, ampo ko. Pero hindi mo na ako feel. Hindi ko kamampo. No, regardless. Kuan lang yun, persevere lang yun. Aron nga magluta sa ato prayer life. Then last nga point is prayer is answered. Ingon pa ni David sa Psalm 65 verse 2. Grabe kayo ka amazing na text. O you who hear prayer. Ang Diyos mamati sa mga pag-ampo sa iya mga katawan. Perhaps no principle of prayer is more taken for granted than this one, that prayer is answered. Usay ato nang neglect. Kung mag-pray ba ta na ba sa tuwang kung ang imong mga pag-ampo tumagon? Or nag-pray lang ka for the sake of kanang mampo? Without even ang Ginoo nag-promise lang siya mo tubag sa mga pagkampo sa iya mga katawan. Try to read this promise of Jesus as though it were for the first time. Hindi na natin yung madugog na passage sa scripture. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, what? For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be open. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Manatang Lord, nagkuha naman ko, Lord, nag-ask naman ko. Wala pa man lagi mong gihatag. Nag-seek naman ko. Wala pa man lagi na ako nakaplagan. Nagtuk-tuk naman ko, wala pa man lagi ni mga brilliant. So, take note sa mga verb nga words. Kanang word diya nga ask, word diya nga seek, word diya nga knock are all in the present tense. Buta sabot, ang imong pag-ampo dili once for all. Kanang one snapshot ba? Kausara. Dapat dunay kanang persistency sa prayer. Makanunayon nga kanang pag-ampo ngana sa Dios. Makanunayon nga pagpangayo, makanunayon nga pagtuktok, makanunayon nga pagpangita. He who seeks finds, to him who knocks, and the door will be open. Since God answers prayer when we ask and receive not, kung doon ay time nga persistence na, grabe na ka-persistent ang imong prayer, hindi mo tingala ka nga, wala mong gyapon itubag. Na yung mga butang na dapat mo i-consider. Ano kang wala itubag? Even nga persistent na ka na nga request nga imong ginapadangat nga ito sa Dios, we must consider the possibility that something is amiss or wanting in our prayer. Like for instance, sa atong gitanaw ganiya, basta imong request is not for the glory of God, for selfish one, for selfish motive, dili kabubuton sa Dios ang imong gipangayo. Doon ay mga butang atong i-consider. God doesn't back us with His promises to answer prayer.
He does not lead us to pray in order to frustrate us by slamming heaven's door in our face. Sagot pa sabot, ang Dios wala siya maghatag og sugo sa tuwa nga moampo ta, pero dili niya tubagon. Di ba? Anong imo pamimig sugoon, Lord, nga moampo sa imo kung dili man gyapon nimo tubagon. Tungod kay ang Ginoo nagsugo man makita magapo. Kung expect kita nga iya nang tubagon, meeting those conditions. Unsa to nga klase nga request natong gipangayo sa Dios. Sa area sa kanang prayer is answered. Lord, store na, experience ko na nimo nga sa mong pag-ampo. Kung nagitubag tayo, doon na ba yung mga immediate nimo nga request nga gitubag tayo nimo, gitubag tayo sa Diyos sa mga sa itong adlaw lang Monday, last Monday, grabe gid na struggle sa pain sa akong kidney. Dili ko gusto magpaibalo kang daday kay kuan, dili ko gusto na mag-worry sa ba. Grabe na kita sakit. Kay katong dito ta sa dahilayan sa na diri raman sa likod. Karon kay ang sakit dili lang kay sa likod. Apil pag sa ko itlog. Dili sa right side. Grabe gid kayo ka sakit nga. Di na ko kasabot sa akong baton. Sige na ko lakaw. Pako magpaibalo kang daday nga. Kuan yung sulod naman ko kuan, sulod ko siya, inom kong tubig, dagan ko tubig. Nagingnan na ako si Princess lang. Wala ko magsabak ng muli kaya ko na so nag-isip kayo na kuha itong kuhan itong bulang kabayulit kibutan isa tubig ko inom para mas marulit ko sa ako ano naging na ako mabanta sulod na ko sa kwarto gusto ko magigda anto nakabantay nagigidaday nga kuhan kung sa magkaga tubig tayo sakit lang sakit ang kuhan kung sulod ko siya makatulog sa balay kung makaiwang kuhan ko siya dito na kumuluhod dito Lord dito pa sa iluwa ko sa mga sala. Ano din nga itong pressure? Lord, please, sakagi itong belief. Ano Ginoo? Gawas na sad. Hindi ko pasapot ito. Balik ako ko sa CR. Doon ko, hapa niya. Bala gugaw, Lord. Hapa niyo ko sa imuha. Lord, sakit tingin kayo, Ginoo. Sakit tingin tayo. Dito din ako mabanda. Doon na ako, sulod ko sa, sulod ko balik sa kwarto. Ano, dito ka natin lang. Ako lang. Ang putas, sakit tayo. Ano to, nag-road me, si Daddy, road ko naman. Ang pag-road, please, pinuhatagi ko, pilit, ano pinuhatagi ko. Pumanan ko mag-pray, pero grabe yan, grabe na nga rin yung ride. Ato ang moment, kami doon ni Daddy nag-pray, wala na dahil pain, ito karon. Ang Ginoo, mutubag yun, grabe ka immediate, Ginoo, mutubag yun sa pagkakit sa mga katawan. Instant dahil nga kuan, instant din na relief. Lord, salamat na mo giwala ang grabe na ako na suffering nga. The Lord hears our prayers. Amen? God doesn't mark us with these promises to answer prayer. He does not lead us to pray in order to frustrate us by slamming heaven's door in our face. Let's discipline ourselves to pray and to learn about prayer so that we may be more like Jesus in experiencing the joy of answered prayer. Men and women of God are always men of women of prayer. Maraming statement. Mga katawan sa Diyos are always men and women of prayer. Anak si Donald Whitney, sa iyong pastoral na experience, mo-agree siya sa mga pulong ni J.C. Ryle. Grabe kayo ni grabe ni kasakit. Kung ato masabtin yung statement. Anak si J.C. Ryle, I believe that those who are not eminently holy pray little. Anak si J.C. I believe that those
who are not eminently holy pray little. And those who are eminently holy pray much. Ang imong holiness, ay imong holy walk, doon ay direct nga relation sa imong prayer life. If you pray little, ang imong po holiness, ugod. You pray much, ang imong po growth sa holiness, grabe po kataas. Closing statement, right? Would you be like Christ? Then do as he did. Discipline yourself to be a person of prayer. Importante gid kayo ang prayer life sa to ang pagpinagi na pala. Kung gusto nimo i-engage imong imong walk sa Ginoo, imong holy life, imo nang ma-connect sa imong prayer life. I hope and pray nga di na tayo nakatula namin kani nga mga principles na di-lay out diri ako ta ma-apply. So, pray. Amen. Father, we thank you sa imong kayo Ginoo. Lord, we confess to you during the area, grabe kayo ni ka-weak. So God, I pray nga amo gid tani mapinabuhi. Importante kini sa mong spiritual growth ang pakiginabi diya kanimo. Say permit me silent mood, O God. Pero ikaw permit na ginabi sa mga pinabi sa mga. I pray Lord nga please help us sa prayer life, Lord, mga growing sa intimacy dito nito for the purpose of godliness, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.